Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng January 22, 2024, araw ng Lunes. Arangkada Balita. Narito na ang headlines para sa Arangkada Balita. Ilang ng mga nasawi sa landslide sa Davao Region pumalo na sa 15. Arangkada Balita. Pilipinas, inaasahang mangunguna pa rin sa pag-aangkat ng bigas sa buong mundo ayon sa USDA. Arangkada Balita. Piston at Manibela magkakasamuli ng panibagong transport strike. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 5 katao patay sa sunog sa Colorado, USA. 3 kabataan kinasuhan. Arangkada Balita. Balita sa mundo ng pampalakasan, Kuji Suzurabara, bagong head coach ng Petrogas. Arangkada Balita. Balita sa mundo ng showbiz, Andrea Brillantes hindi pa handang makipagrelasyon muli. Arangkada Balita. At sa ating viral news, 18 biik na regalo sa debutante viral sa social media. Arangkada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino, ako po si Jen Patrolya. Arangkada Balita. Narito na ang mga detalye ng balita. Umakyat na sa 15 ang napaulat na namatay sa magkakahiwalay na landslide sa Davao Region. Ito ayon kay Director Ednara Dayang Hirang ng Office of Civil Defense Region 11. Batay sa ulat, 11 ang buhay o 11 ang binawian ng buhay sa Moncayo, Davao de Oro, 2 sa Davao City at 1 naman sa Marasugan, Davao de Oro at Davao Occidental dahil sa landslide. Arangkada Balita. Nananatili naman na walang pasok ang ilang paaralan sa Davao Region dulot ng masamang lagay ng panahon dahil sa epekto ng shearline. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may kabuuang 34 na class suspensions ang kanilang naitala. Kabilang na rito ang ilang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao Occidental at Davao City. Maging ang pasok sa trabaho sa mga nabanggit na probinsya ay suspendido na rin. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, lubog pa rin sa baha ang 89 na mga lugar sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Arangkada Balita. Isinailalim naman ng Davao de Oro sa state of calamity ang lokal na opisyal matapos ang malakas na pagulan na naging sanhi ng pagbaha at landslide sa lugar. Inaprubahan ng provincial board members ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pangunguna ni Governor Dorothy Gonzaga upang agad na magsagawa ng disaster rehabilitation at relief operations para sa mga nasalanta.
Ang deklarasyon ng state of calamity ay magbibigay daan sa agad na responde at recovery efforts sa pamagitan ng Quick Response Fund ng lalawigan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at individual. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa mahigit 180,000 individual na mula sa mahigit 51,000 na pamilya ang apektado ng masamang panahon. Arangkada Balita! Inaasahan naman na mangunguna pa rin ang Pilipinas pagdating sa pag-i-import ng bigas sa buong mundo ngayong taon. Ito ang naging resulta ng ginawang pag-aaral ng Department of Agriculture ng Estados Unidos. Habang pumapangalawa naman sa bansa ang China, sinundan ng Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Matatandang sa datos ng Bureau of Plant Industry mula Enero 1 hanggang Disyembre 22 ng nakalipas na taon, umabot na sa 3.22 million metric tons ang inangkat ng bigas ng bansa. Habang posible naman na umabot sa 3.8 million metric tons ang aangkating bigas ng bansa ngayong taon. Arangkada Balita! Kumpiyansa naman si Senador Coco Pimentel na may paraan upang solusyonan ng Department of Agriculture ang problema sa oversupply ng mga gulay sa maraming lalawigan sa bansa. Ito'y kahit wala ng pondo ang departamento upang tulungan ang mga magsasaka ng gulay na nalugi matapos hindi mapakinabangan at nabulok lamang dahil sa oversupply. Hinamon ng Senador si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na itap o gamitin ang network ng DA ng supply chain o logistic para ibigay ang sobrang supply ng gulay sa ibang mga lugar sa bansa na kulang ang supply o higit na nangangailangan nito. Dagdag pa ng Senador na magiging malaking tulong ang hakbang na ito sa taumbayan at mga magsasaka na malaki nang nalugi dahil sa oversupply o sobra na ang mga gulay. Arangkada Balita! Naniniwala naman ang Benguet Vizcaya Trading Post na may kakulangan sa outlets upang masolusyonan ang oversupply na gulay sa bansa. Sinabi sa DWIC ni Billy Carino, presidente ng Benguet Vizcaya Trading Post, na bukod rito ay dapat din niyang hikayatin ng publiko na kumain ng gulay upang hindi masayang ang mga ito. Matatandaan sa kabila ng nararanasang pagkalugi ng mga magsasaka ng gulay dahil sa supply na produkto. Iginiit pa ni Carino na tuloy-tuloy pa rin sa pagtatanim ang mga magsasaka. Arangkada Balita! Tinutugunan naman ng Department of Agriculture ang infestation ng armyworm upang matulungan ang mga apektadong magsisibuyas sa ilang bayan sa Nueva Ecija at Tarlac. Batay sa datos ng Department of Agriculture, aabot sa 366 hectares mula sa kabuuang 10,217 hectares ng taniman ng sibuyas ang inatake o pineste ng armyworms. Ilan sa mga naapektuhang lugar ang bayan ng Bungabon, Talavera at Palayan City sa Nueva Ecija at mga bayan ng Anao at San Miguel sa Tarlac. Wala namang naiulat na infestation sa Bataan, Pampanga at Zambales. Arangkada Balita! Nanawagan naman si Sinag Executive Director Jason Cainglet sa Department of Agriculture na suspindihin din ang pag-aangkat ng manok sa gitna ng nararanasang mababang farm gate price ng poultry raisers kasunod ng pagsuspinde ng import na sibuyas. Ayon kay Cainglet, nagrekomenda sila ng moratorium para sa importasyon ng sibuyas, bunsod ng mababang farm gate price nito. Pinuri naman ng Sinag official ang DA sa agarang aksyon nito sa pagsuspinde ng importasyon ng sibuyas. Sinabi ni Cainglet, iminungkahi rin nilang tignan ang farm gate price ng manok dahil halos kapareho lamang ng presyo nito ang halaga ng pag-aalaga ng manok.
Arangkada Balita! Aabot naman sa 24 na baboy ang namatay dahil sa African Swine Fever sa Lalo, Cagayan. Ayon kay Dr. Micah Ponce, veterinarian the 2nd ng Provincial Veterinary Office, ang mga nasawing baboy ay mula sa Barangay Alagwa ng nasabing lalawigan at pagmamay-ari ng 2 hog raisers. Nabatid na inuulat din ng PVET na apektado rin ang mga hog raisers sa Barangay Sentro Norte, Alcala dahil sa ASF, kung saan may 8 baboy ang nasawi. Bukod pa rito, 4 na baboyan naman sa Remo sa Bagoy, Cagayan ang namatayan ng mga alagang baboy. Dahil dito, pinayuhan ng PVET ang mga magbababoy sa nasabing lalawigan na agad magtungo sa kanilang Municipal Agricultural Office sakaling magkaroon ng sintomas ng ASF ang mga alagang hayop. Arangkada Balita! Sumadsad naman ang trading price ng asukal. Ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines, naglalaro na lang sa 2,300 piso hanggang 2,500 piso ang trading price ng kada 50 kilo ng raw sugar. Paliwanag ni UNIFED President Manuel Lamata, mas mababa ito kumpara sa ginagastos sa produksyon ng asukal. Matatandaan noong nakaraang taon, inuulat ng Sugar Regulatory Administration na nasa 3,000 piso kada 50 kilo ang trading price ng asukal. Kaugnay nito, iniulat din ni UNIFED President Lamata na umabot na sa 5 bilyong piso ang alokasyon ng pamahalaan upang direktang makabili ng asukal sa mga magtutubo. Layunin nitong mapaliit ang agwat ng farm gate price at retail price nito. Arangkada Balita! Samantala, sa latest ng Filipino Mirror, isinusulong ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated ang pagbasura sa minimum access volume tariff setting policy na nagtatakda ng mas mababang taripa sa agriculture imports. Ayon kay PCAFI President Danilo Fausto, itinutulak nila ang pag-aalis sa MOV tariff setting policy na nagtatakda ng mas mababang taripa sa agricultural imports basta't pasok ito sa volumes na pinapayagan ng World Trade Organization. Maliban dito, iminumungkahi rin ng FCAFI na ang revenue o kitang nakokolekta mula sa Safeguard Measures Act ay ibabalik sa industriya kung saan mismo ito kinolekta upang mapalakas ang global competitiveness. Arangkada Balita! Samantala, sa latest ng Filipino Mirror, nagtala ang kimchi exports ng South Korea ng bagong record noong 2023 sa gitna ng tumataas na popularidad ng Korean entertainment content sa buong mundo. Ayon sa datos ng Korea Customs Service, tumaas ng 7.1% sa 44,041 tons ang outbound shipments ng kimchi, isang traditional Korean side dish na karaniwang gawa sa fermented cabbage. Mas mataas ito sa naunang record na naitala noong 2021 kung saan naabot sa 42,544 tons ang export volume, habang pumalo naman sa $155.6 million ang export value noong 2023. Binigyan din pa ng ng isang agricultural ministry official, tumaas ang demand ng kimchi dahil sa popularidad ng K-content gaya ng K-drama at K-pop. Ang Japan ang top destination para sa kimchi exports noong nakarang taon na may mahigit 20,000 tons. Kasunod ang United States na may 10,600 tons at Netherlands na may 1,756 metrikong tonelada. Arangkada Balita!
Sa iba pang detalye ng mga balita, plano naman ng transport group na Piston at Manibela na magsagawa muli ng 11 araw na tigil pasada. Ito'y bilang pagtutol pa rin sa PUV modernization program ng pamahalaan. Ayon kay Piston na President Camodi Floranda, umaasa sila na madidinig sila ng korte ng kanilang mga hinain, lalo na sa kalagahan ng transport sector sa bansa. Dagdag pa ng grupong Piston, hindi lamang mga driver at operator ang maapektuhan, kundi mga commuters. Maliban dito sa inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa mahigit 300 ruta sa Metro Manila ang hindi pa nakakapag-consolidate. Samantala, muling magsasagawa naman ng panibagong investigasyon ang House Committee on Transportation kaugnay sa POV modernization sa Enero 24. Arangkada Balita! Hinihingan din naman ng Land Transportation Office ang kahalagahan ng Public Utility Vehicle Modernization Program upang mabawasan ang aksidente sa kalsada. Ito'y matapos mangyari ang aksidente sa daan sa Nagcarlan, Laguna na kinasasangkutan ng isang jeepney at ikinamatay ng 2 katao. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, isa ito sa dahilan kung bakit nais si Transportation Secretary Jaime Bautista na isulong ang PUV Modernization Program. Paliwanag pa ni Assistant Secretary Mendoza, sa pamagitan ng naturang programa, masisiguro na komportable at ligtas ang mga sinasakyan ng mga pasahero. Arangkada Balita! Magpapakalat naman ng mas maraming traffic enforcers ang Land Transportation Office sa Metro Manila sa Pebrero 1. Ito ang inihayag ni LTO Chief Vigor Mendoza batay sa kanilang tala na may 42,000 jeepneys ang may franchise, ngunit aabot lamang sa 22,000 ang mga rehistradong pampasaherong jeepneys. Ayon kay Chief Mendoza, pag-uusapan pa ng mga regional officials ng LTO ang mga gagawin o hakbang hinggil sa PUV modernization. Meron naman anyang sapat na impounding area ang LTO sa may South, MOA, Carmona, Maynila at Quezon City na ang ilan ay nasa pag-uusap pa. Arangkada Balita! Samantala, nasa linya po natin ang Pangulo, Presidente po ng Piston, ang samahan ng mga chopper at operators nationwide o Piston President Camodi Floranda. Magandang umaga po, Camodi. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Camodi, kamusta po ang ating transport group? At sa ngayon naman ay okay pa, no? Tuloy-tuloy naman na nakakapagbiyahe pa. Camodi, linawin ko lang po, magsasagawa po kayo ulit ng transport strike. Kailan po ito? Pinag-aaralan at mayroong mga seri na iba't ibang mga anyo ng mga pagkilos, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa buong bansa. Hanggang kailan to, Camodi? Kailan to sisimulan? May mga ilang pang mga kinikinis na mga na pag-aaral sa mga pagkilos. Okay po. Camodi, matanong ko lang po, ito'y parehas lang po ba sa una nyong caravan protest po ating tawag doon yun noong nakaraang linggo? Nagsagawa kayo ng caravan protest. Ngayon po ba, caravan protest po ba ulit o tigil pasada po? Baka isang malaking march rally na may anyo na tigil pasada sa mga area. Sa ngayon po, pinag-aaralan nyo pa lang po yung mga yung sa transport strike na gagawin nyo? Opo, may mga may mga iba't ibang mga anyo nga ng mga pagkilos. Pwede naman yan sa mga terminal, pwede yan sa mga magkaroon ng mga caravan o anumang mga anyo ng pagkilos para ipakita yung ating patuloy pa rin na paninindigan sa ilalim ng programang ito ay talagang magsasaper yung sektor ng transportasyon at siyempre sa ating mga mamamayan. Kaya't nabuo yung yung tanggol pasada, ibig sabihin noon ipagtatanggol yung karapatan
at serbisyo para sa ating mga mamamayan. Ayun. Kasi Kamodi, meron po dito na tungkol sa ano pong reaction nyo dun sa balitang magkakaroon daw po ng 13-month pay sa oras daw po na makapag-consolidate ang isang tsuper at operator. Sa atin ay wala namang problema tayo, pero sa ngayon yung mga lumalapit sa atin, dumadaing yung mga sinasabi ng LTFRB na mga benepisyo, mga 13-month pay ay hindi naman natatanggap yan ng mga driver at mga operator, sapagkat sa ngayon ay bumalik sila doon sa boundary system. Hindi naman doon sa usapin na naging sahuran yung ating mga driver at yung ating mga konduktor. Ito ay malinaw na pinapabot sa atin ng mga nag-corporation o mga nagbuo ng mga kooperatiba. At kaya tayo naman ay inaano natin ito, na halimbawa yung nagpaabot nga po sa atin na nung pumasok sila sa kooperatiba ay dati meron silang hanap buhay, dati nakapag-aral yung kanilang mga anak, pero sa ngayon hindi na nakapag-aral yung kanilang mga anak, nawalan pa sila ng kabuhayan. Pabor po ba kayo sa 13-month pay, Kamodi, kung sakali man? Wala nang problema doon, basta sapat yung sahod ng mga manggagawa. No? Yung sapat yung mga sa atin kasi sa ngayon ay isa sa pinakamababang sahod ng Pilipinas, na 610 pesos lamang ang minimum na sahod. Yung 13-month pay dapat lang matanggap ng mga manggagawa. Yung usapin ng sapat na sahod, kung titingnan natin sa ngayon ay batay sa pag-aaral ng Ibon Foundation ay dapat 1,100 kada araw dapat ang sahod o kita ng isang mga pribadong mga manggagawa o mamamayan para matugunan yung kanilang pangangailangan sa loob ng isang araw lamang. Ayun. Meron kaming nabalitaan dito, Kamodi, yung sa isang panayam kasi, sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na mahalaga daw po itong PUV Modernization Program para daw po mabawasan yung aksidente sa mga kalsada. Pabor po ba kayo doon? Sa atin ay pagtingnan po natin minimal yung aksidente ng mga jeep. Mas karamihan na aksidente yung mga private, Yun naman yung batay din sa datos ng gobyerno na mas maraming na-aksidente ay mga pribadong sasakyan o kung hindi man ay mga motor. Yun ang maraming na-aksidente. Aksidente kasi hindi naman yan ginugusto ng sino man driver. Hindi naman itinatakda yan. Accident ay accident. Hindi kahit na sabihin mong pumasok ka sa modernization, ay yung mga modernization nga ay tumataob nga sa gitna ng karsada na hindi pa na-aksidente. Sumasalpa nga sa mga bangkita Kasi aksidente yan Opo. Wala namang nakapagtakda ng kailan ka pwede ma-aksident. Dahil aksident yan, ay talaga hindi maiwasan. Huwag gamitin ng LTO yung usapin ng mga aksidente. Kasi lahat naman nagkakaroon ng kurso ng aksidente, kotse. Kung sumasampa sa pader, bumabangga sa poste. Dahil aksidente yan. Hindi pwedeng gamitin ng LTFRB o sino man sa gobyerno na gamitin dahilan na kailangan mag-modernization dahil sa mga ganitong mga kaso. Imposible yun na yung bus, aksidente yung bus. O kahit anong sasakyan na aksidente yan kasi aksident. Ayan, Kamodi, ang pinaguhugutan po kasi dito ni LTO Chief Vigor Mendoza, yung may kaugnayan nga po sa 2 katao po'y namatay. Tapos, 23 yung sugatan. Matapos daw po aruruhin ng isang pampasaherong jeepney yung isang e-bike at isa pang tricycle. Doon po niya yung pinaguhugutan na kadalasan daw po sa mga jeepney driver o jeepney na papublikong sasakyan ay nagiging cause daw po ng aksidente. Yun ang sinasabi ko kasi accident yan. Kahit yung mga pribadong sasakyan, di ba? Kahit yung mga bus, kahit yung mga anumang anyo ng mga sasakyan, ay hindi mo masasabi kailan ka pwede ma-accident. Kasi accident yan na umalis ka halimbawa sa garahe mo, maayos yung kondisyon ng iyong sasakyan. O dahil doon sa katangian ng karsada natin, lubak-lubak yung ating mga karsada, ay nagkukus na ng pagluwag ng halimbawa yung kanilang mga pangilalim ng ating mga sasakyan. Kaya wag gamitin ni Vigor Mendoza yung usapin ng aksidente kasi as accident yan. Kasi marami namang na-aksidente, hindi lang jeep. Wag ganon, wag tingnan. Wag tingnan sa ganun, wag maging parang maging tungtungan nila doon sa usapin ng modernization.
na sinasabi natin, wala tayong problema sa usapin ng modernization kung tama yung modernization. Pero kung yung modernization ay sa pamamagitan na ang layunin ay maging malaking negosyo ang serbisyo sa ating mga mamamayan, ay talagang lalabanan at titindigan ito ng hindi lamang ng piston. Kamodi, dako naman tayo sa petisyon nyo. Ano na po update nyo dun sa petisyon nyo sa Supreme Court kaugnay dun sa PUV Modernization Program na inihain nyo po ito noong December po, no, nakaraang taon na? Opo, sa ngayon naman ay nakapagpulong na yung imbang at hindi natin alam kung sino may hawak na judge doon sa ating isinampang petition sa Korte Suprema. At sa ngayon ay nag-aantabay pa rin tayo nung ano man yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Bali sa January 24 po, no, Kamodi, may magaganap po tayong hearing. Tama po ba? Saan yan? Magkakaroon ng hearing sa Congress. Ito yung pangalawang hearing na ipinatawag ng Committee on Transport sa pangunguna ng chairman ng Kongreso na si Romualdez At tayo ay umaasa sa mga posisyon ng ating mga congressman dahil malinaw yung naging posisyon noong nakarang hearing batay sa mga pag-aaral ng ating mga congressman. Ayan, sinasabi nga nila sa LTFRB-DOTR ay wag ituloy yung usapin ng programa ng modernization sapagkat ito ay walang masusing pag-aaral, walang malinaw na konsultasyon sa lahat ng mga maepektuhan, hindi lamang sa hanin ng mga driver at operator, kundi mismo sa ating mga mamamayan. Maraming mga dokumento na pinasusumiti ng Kongreso na galing sa LTFRB-DOTR sapagkat yung mga tanong ng mga congressman ay halos hindi masagot ng DOTR at ng LTFRB. Kamodi, ano pong reaksyon nyo dun sa sinabi ng Pasang Mazda na bukas daw sila na mag-ampon o tumanggap ng mga unconsolidated na tsoper o driver? Sa atin ay wala naman tayong problema sa ganung posisyon ng Pasang Mazda. Inirerespeto natin yung kanilang ganung pananaw. At siyempre ang ibang mga federasyon naman may iba't ibang posisyon yan sa mga partikular na mga issue na sektor. Ayun. Kamodi, last na po ito. May panawagan po ba tayo sa ating pamahalaan o sa ating mga namumuno dyan dito sa Pilipinas, Kamodi? Sa atin ay patuloy tayong umapila sa administrasyon ni BBM. Ang sabi niya noon ay walang iwanan. Ang lahat ay aangat. Pero tipong hindi maiangat yung antas ng kabuhayan ng mga driver at mga operator. Yung pangako niya noon, nung panahon ng eleksyon na hindi tatanggalin ang ating mga traditional jeepney dahil ito ay simboliko ng ating bansa, matagal inalagaan ng kanyang ama. Pero tipong yung sinasabi niya nung lahat aangat ay ang maangat dito yung mga dayuhan at malalaking mga negosyante at kapitalista na kung saan ay naiwanan yung malaking sektor ng ating mga mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng gobyerno, ito ay katuwang ng gobyerno sa usapin ng pag-inog ng ating ekonomiya. Kaya lang ang siyang naging malaking problema ay hindi pinapahalagahan ng Estado yung malaking responsibilidad ng mga driver at mga operator. Bagkus nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking mga negosyante ang administrasyon. Kaya tayo ay nananawagan kay BBM na sana makita niya yung kahalagahan ng mga driver at ng mga operator. Kaya din, tayo ay nananawagan sa LTFRB-DOTR na kung ang layunin nyo ay ayusin ang ating public transport sa pamamagitan ng rehabilitation, hindi sa pamamagitan ng konsorsyon, hindi kailangan sa usapin ng monopolyo, sa usapin ng hanap buhay ng mga driver at mga operator. Ayun, maraming salamat po, Kamodi Floranda. Maraming salamat po sa inyo, sa ating pakikipanayan po, Kamodi. Salamat po. Magandang umaga po, Kamodi. Magandang umaga po. At ating pong nakapanayam si Samahan ng Tsoper at Operators Nationwide o Piston President Kamodi Floranda. Arangkada Balita! At muli po nagbabalik ang Arangkada Balita sa oras ng alas 5:37. Samantala tanggap po na tayo ng IC Patrol. Mungkahing ibalik sa lubang school calendar ang pasok ng mga estudyante, tinutulan ng isang kongresista. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 11 Tina Nolasco.
Inalmahan ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang rekomendasyong ibalik sa lumang school calendar tuwing June hanggang March ang pasukan ng mga mag-aaral mula sa kasalukuyang August hanggang May. Ayon kay Rodriguez, para sa kapakanan ng mga bata at para maiwasan mga sakit gaya ng sipon, lagnat at flu, mas mainam na wag nang ibalik sa dati ang pasukan dahil maulan tuwing June hanggang March. Punto nito, hindi dapat i-expose ang mga estudyante at mga bata sa panahong mas maraming ulan, pagbaha at mapanganib ang panahon. Gayong ang mga nasa preschool, kindergarten at grade school anya ang pinaka-vulnerable. Mas kakaunti rin na ni Rodriguez ang mga maulang araw sa kasalukuyang school calendar kaya't mas kaunti ang kanselasyon ng klase. Paliwanag pa ng mga mabatas, nakaayon din niya sa mga schedule ng paaralan ng maraming bansa ang kasalukuyang school calendar at kung ibabalik na naman sa dati, panibago na naman itong adjustment sa bahagi ng magulang, guro, school personnel at estudyante. Git nito, sa halip na pag-usapan ng academic calendar, mas magiging tutukan na lamang ng Department of Education ang pagpapabuti ng edukasyon sa larangan ng agham, matematika, information technology, kasaysayan, kultura, English at moral values. Matatanda ang una nang nanawagan si Surigao del Norte Representative Robert A. Vargas na ibalik sa lumang school calendar ang pasukan na anyay hakbang sa gitna ng lumalalang climate change at malaking tulong sa lokal na turismo. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impira May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco. Dako naman tayo sa Metro Patrol. Inauguration ceremony sa Caloocan, pinakamalaking barangay hall sa bansa, isinagawa. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Beth Samson. Beth, magandang umaga. Good morning, Miss Jen. Pinangunahan ng lokal na pamahalang Caloocan ng inaugurasyon ng bagong barangay hall sa Barangay 176 Bagong Silang. Ang bagong barangay hall ay ginawa bilang replika ng South City Hall at kalang silbihan ang pangangailangan ng mahigit 261,000 residente ng pinakamalaking barangay sa bansa. Ayon kay Mayor Del Gonzalo Along Malapitan, kabilang sa mga pinaglalaanan nito ng pondo noong kongresista pa lamang ay ang pagkapatayo ng tanggapan para sa pinakamalaking barangay sa Pilipinas at napapakinabangan na ito ngayon. Sana nga lamang hiling ng alkalde ay alagaan at pagbanasakitan ang bagong barangay hall. Kasama sa isinagawang inaugurasyon, sina District 1 Representative Congressman Oka Malapitan, Vice Mayor Karina Telemsico at Barangay Chairman Joel Bacolod. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Beth Samson. Sa iba pang tampok na balita, aminado ang DENR, Department of Environment and Natural Resources sa nalabag na batas hinggil sa pinasok na kasunduan sa Blue Star Construction and Development Corporation o ang Masungig Geoserve. Partikular ang pinasok na MOA noong 2017 ni yumaong DENR Secretary Gina Lopez sa Blue Star na ayon din mismo kay Justice Secretary Crispin Remulla ay labag sa konstitusyon. Sa nasabing MOA Memorandum of Agreement, dinilagdaan ni dating DENR Secretary Gina Lopez noong 2017, sinisisi kaya't nabawasan ng kalahati ang dumagat rementado ancestral domain. Ayon kay Environment Legal Affairs Service Director Nolito Ineran, gumawa na rin sila ng rekomendasyon kay Environment Secretary Antonio Yolo Loizaga para pawalang bisa ang MOA dahil hindi garantiya ang kanilang naturang kasunduan ng mapoprotektahan ng kalinisan at mga katutubo sa lugar. Iginit naman ni Enrico Vertududes, pinuno ng kaksaan Ned Dumanguet de Antipolo na tanging sila lang mga katutubo lamang ang tunay na nagmamalasakit sa watershed area o sa Upper Marikina River or Marikina River Protected Landscape at ang construction companies. Una nang ibinunyag ng mga katutubong dumagat na remontado
na 408 hectares kada taon ang nababawa sa naturang watershed area dahil sa illegal na pagpuputol ng mga puno at pagtatayo ng residential subdivisions at commercial establishments. Arangkada Balita! Tanggap muna tayo ng Metro Patrol. BIR Bulacan nagpaalala sa mga negosyante na magbayad na ng buwis sa palugit na ibinigay. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Louie Angeles. Louie, magandang umaga. Yes, magandang umaga. Nagbigay na abiso ang Bureau of Internal Revenue, BIR, sa mga pribadong establishmento na sa Enero hanggang Enero 2025-2024, ang palugid na para sa pagbabayad ng value-added tax o VAT, ito ang mga nasingil na VAT mula sa mga bumili ng mga produkto at nakatamo ng serbisyo. Ang VAT ay pinalawig sa 12% na kilala sa tawag na Expanded VAT-Added Tax sa Republic Act 9337 ay isang consumption tax sa bawat binibiling produkto o serbisyo, kasama sa binayad ng mamimili ang VAT at na siya namang inire-remit ng mga establishmento sa kada quarter ng taon, partikular na babayaran hanggang Enero 25, 2024 ang VAT para sa fourth quarter ng 2023. Nasa kasagsagan ang BIR sa pagsasagawa ng compliance verification drive upang matiyak na maraming makatupad sa pagbabayad ng tamang buwis sa tamang panahon. Target ng BIR na makakolekta ng 3 trilyon ngayong 2024 na mas mataas sa 2.6 trilyon na nakolekta noong 2023. Ang makakolekta ngayong taon ay magiging pondo sa kabuuang sa bubuing 25 national budget na suporta sa pagpapatupad ng 2023 hanggang 2028 bilang development plan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito si Metro Patrol, Louie Ares para sa Impila Metodong Lakas, DWIC, pagbabalita na tama, naglilingkod. Arangkada Balita! Sa iba pang tampok na balita, nauwi sa pagtatalo ang pagpupiska ng traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority sa lisensya ng isang airport police na dumaan sa EDSA busway. Ayon sa ulat ng Special Action Intelligence Committee for Transportation, naganap ang insidente sa northbound ng EDSA bus line. Nabatid na inagaw ang airport police na nagpapakilalang empleyado ng Department of Transportation ang cellphone ng naturang enforcer nang tangkay nitong kuhanan ng video footage ang insidente. Sa ngayon, tinikitan at pinagmulta ang airport police dahil sa hindi otorisadong pagdaan sa EDSA bus lane. Arangkada Balita! Tanggap muna tayo ng IZ Patrol. Presyo ng manok at baboy sa merkado tumaas. Ihatid ang balitang yan ni Jelly Mendez. Patroltig. Tumaas ang presyo ng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila matapos ang isang linggo. Sa Marikina Public Market, mula sa dating presyo na 135 pesos hanggang 138 pesos per kilo, tumaas na ito sa 145 pesos hanggang 148 pesos kada kilo. Tumaas din ng 20 piso ang presyo ng baboy na dating nasa 260 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 280 pesos hanggang 300 pesos per kilo. Sa presyohan ng karne ng baboy ng mga vendor, nasa 210 pesos na ang kada kilo ng pata, 200 pesos ang kada kilo ng pisngi ng baboy, 230 pesos ang kada kilo ng kasiyam, 145 pesos ang kada kilo ng tenga ng baboy, 225 pesos ang kada kilo ng pork chop, habang pumapalo naman sa 280 pesos hanggang 300 pesos ang kada presyo ng kada kilo ng liempo.
Ayon sa mga meat vendor, nagdagdag ng singil ang mga supplier at trader dahilan kaya tumaas ang presyo ng manok at baboy. Dahil dito, pahirapan na naman sa pag-budget ang mga mamimili dahil na rin sa pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Ito si Patrol 30 Elementes nag-uulat para sa impilang may tawdong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat, Patrol 30, Jolly Mendez. Dako naman tayo sa Ronda, Probinsya. Dalawang street level individual timbog sa bypass operation. Mahigit 100,000 piso ng shabu na samsama. Ang detalye ng balitang yan, iyahatid ni Ronald Idol Domingo. Ronald, magandang umaga. Magandang umaga. Arestado ang dalawang tulak na illegal na druga na kinilala bilang street level individual sa isinagawang drug bypass operation sa pinagsamang kooperatiba ng Tuguegarao City Police Station at Regional Drug Enforcement Unit 2. Ayon sa PNP Tuguegarao, inaresto ang mga suspect na sina alias Anton, 25 years old, binata, mekaniko, at alias Jen, 23 years old, binata at kapwa residente ng barangay Leonardo, Tuguegarao City, Cagayan, matapos magbenta ng pinaghilang shabu sa isa sa mga operatiba na umaktong pusher buyer. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang pirasong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 15 grams na hinihinalang shabu, nagkakalaga ng 102,000 pesos ayon sa standard drug price nito. 15,000 piso na binubuo ng isang tunay na 4 na peking 1,000, 2 unit ng cellular phone, isang itim na sling bag at motorsiklong Yamaha Mio Sporty. Samantala mga suspect at mga nakumpiskang drug evidence ay dinala sa PIDEA Region 2, Camp Marcelo Adoro, Cagay, Tuguegarao City, Cagayan para sa drug test at laboratory examination. Ngayon ay nasa kustodya ng Tuguegarao Component City Station, Tuguegarao City ang mga suspect at nakanda na ang mga kinakailangang dokumento para sa pag-aayin ng reklamo sa pamagitan ng inquest proceedings laban sa mga ito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Kinasuhan ng second-degree murder ang isa sa 3 kabataan sa pagsisimula ng sunog sa bahay na ikinasawi ng 5 katao sa Denver, USA. Nabatid na nagawa ang krimen dahil sa paghihiganti para sa isang ninakaw na cellphone na maling natunton sa nasabing bahay. Nag-plead bilang guilty si Gavin Senior, 19 o 19 na anyos, kung saan maharap siya sa 16 na hanggang 40 taong pagkakakulong. Naaresto rin si Kevin Boy at Dilon Siebert, 17 anyos. Nasawi sa nasabing sunog sina Debril at Adja Jol kasama ang kanilang 2 taong gulang na anak. Kabilang din sa namatay si Kadika o Hasa at Hasan Jol at kanilang 6 na buwan na anak na si Hawa Beyi. 3 naman ang nakatakas sa nasusunog na bahay nang tumalon sila palabas mula sa bintana ng second floor ng kanilang tahanan. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Winelcome ng Petrogas ang kanilang bagong head coach na si Japanese mentor Kohi Chuzu Rabara. Kasunod ito ng ginawang paghahanda ng koponan para sa 2024 Premier Volleyball League All-Filipino. Nabatid na si Zuru Rabara ay nanilbihan bilang dating coach ng Chinese Taipei Women's National Team at nanguna sa iba't ibang international tournament, kabilang na ang Asian Women's Volleyball Cup at Federation International de Volleyball Challenger Cup. Matatanda ang pinalitan ni Suzu Rabara ang dating coach ng Petrogas na si Timmy Santo Tomas.
Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Not really. Hindi po talaga yun yung nasa focus ko. Ito ang naging tugon ni kapamilya actress Andres Brillantes matapos tanungin kung handa na nga bang pumasok muli sa isang relasyon. Ayon kay Brillantes, ini-enjoy muna nito ang pagiging single. Ngunit paliwanag ng aktres, hindi raw ibig sabihin nito na tuluyan niya ang naisasara ang pintuan o ang kanyang puso sa panibagong pag-ibig na darating. Matatandaang nadawit ang 20 anyos na aktres sa hiwalayan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, mas kilalang tambalang Katniel noong nakalipas na taon. Arangkada Balita! At sa ating viral news, naranasan mo na bang tanungin ang gusto mong regalo sa iyong karawan? O magkaroon ng unexpected gifts? Kung oo, ay ang saya, di ba? Paano pa kaya ang isang debutante na mula sa Saraya, Quezon? Dahil imbis na traditional na 18 roses, 18 candles at 18 gifts ang matatanggap, ay 18 biik ang nakuha. Maliban dito, nakatanggap din ng iba't ibang feeds ang debutante si Antoinette Cosico. Ayon kay Cosico, ang pakulo sa kanyang 18th birthday ay inspired sa piggery business ng kanilang pamilya. Huy, sana all. At dito na lamang po nagtatapos ang Arangkada Balita sa oras pa ng alas 5:59. Sa ngalan po ni Drew Nasino at Judith Estrada Lerino, ako po si Jen Patrolia. Susunod na ang programang Magtandem kasama si Drew Nasino at Judith Estrada Lerino.